Isipin po ninyo, no? Isang babae na tinitingnan ng masama ng lipunan, piniling lumapit sa isang kilalang guro. Hindi lang yan. Anong naobserbahan sa kanya? Iyak na iyak ang babae ito. Nilinis niya ang paa ni Jesus gamit ang kanyang luha. Pinunasan ng buhok niya, hinagkan at pinahina ng mamahaling pabango. Napaka-pindinong sabihin natin na gesture ng babae ngayon, di ba? Nagpakabata. Para siyang walang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanya, maipakita niya kay Jesus kung gaano siya nagsisisi at nagmamahal. At eto na, yung Pariseo na nag-imbita kay Jesus, medyo naging judgmental. Naging mapanghusga. Ang nasa isip niya, kung totoong propeta si Jesus, alam niya makasalanan yung babae yun. Ba't niya hinahayaang hawak-hawakan siya ng babae na iyon? Pero ang sagot po ni Jesus, hindi direktang sermon, kundi kwento tungkol sa dalawang tao na may utang, pero pareho silang pinatawad. Sino daw ang mas nagmamahal sa nagpatawad? Siyempre, yung mas malaki ang utang. At doon niya pinaalala sa Pariseo, diba, yung dumating si Jesus, hindi binigyan ng tubig, pero yung babae, binasa niya ng luha ang paa. At siyempre, hanggang sa dulo, yung sinabi ni Jesus na patungkol sa langis, na hindi nilagay sa ulo niya, pero yung babae, pinahila niya ng pabango ang paa ni Jesus. Alam mo po, madalas po, kagaya din tayo ng Pariseo. Pag sinabing paresa ng Pariseo, mabilis tayong manghusga. Judgmental po ba kayo? Taas po ang kamay ng judgmental. Ako lang. Sige po, ako lang. Sige, inaamin ko po, ako lang. Ayan. Alam niyo po, yung Pariseo, mabilis siyang humusga. Lalo na kung titingnan natin na, di ba, para sa atin, iba yung pamantayan kasi natin. Lagi po pamantayan natin kapag hindi natin ka-level at nakita tayo mali sa Kanya, may nakita tayo hindi maganda sa Kanya, nang huhusga na tayo. Hinuhusgahan na natin ang tao yun. Sabihin natin, buti pa ako. Diba? Hindi ako tulad niya. Yun, ako, dami niyang kapintasan. Pero, alam niyo kung nakakalimutan natin, pare-pareho lang tayo nangangailangan ng awa ng Diyos. Kung yung tao yun nangangailangan ng awa ng Diyos, tayo din, kailangan din natin ng awa ng Diyos. Hindi tayo exempted sa awa ng Diyos. Pare-pareho lang tayo. Ang problema, marami sa atin hindi handang umamin. Diba ba? Hindi tayo handang umamin ng pagkukulang natin, pagkakamali natin, kasalanan natin. Naku, napapanahon po yan. Diba? Ang dami po sa panahon ngayon, ayaw aminin ang kasalanan. Nanonood po kayo ng TV? Nanonood po kayo? Ito na lang, diba? Napakaraming ayaw umamin ng kasalanan. Yan, kanya bahala na po tayo kung sino paniniwalaan natin doon. Kaya nga, alam natin ang ating Panginoon, ang Panginoon hindi naman talaga siya ng puhusga. Dito na makikita natin ang puso ng ating Panginoon. Hindi siya madaling magtuligsa, kundi madali pa nga siya magpatawad. Di po ba? Kaya nga, yun yung pagkakaiba natin sa ating Panginoon. Ang Diyos, tinitingnan niya tayo bilang Kanyang mga minamahal. At pag minamahal, ibig sabihin, dapat may puso tayo na handang magbago. Alam niyo po, ang Diyos hindi niya tinitingnan yung nakaraan natin.
Diba ang Diyos, hindi naman niya sinasabi na, "Hoy, nagkasala ka last week ha. Kumpisal ka na naman." Diba? Natatandaan ko pa yun. Hindi po ganun ang Diyos. Kapag pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, wala na yun. Burado na yun. Hindi katulad natin. Diba? Pag may nakita tayong kaalitan, kaaway, nakagawa ng kasalanan sa atin, forever and ever na yun sa buhay natin. Hindi na natin nakakalimutan yun. Kahit sabihin natin na humingi ng patawad, kahit nagsisi naman siya sa kasalanan na ginawa niya sa atin, hindi pa rin natin pinapatawad. Tapos pag nagkagalit ulit tayo, di ba? Kilit na naman yung nakaraan. Wala na nga yun, napatawad na nga yun, nakayos na nga yun. Pero hindi. Babalik-balikan pa rin yun. Idadagdag niya yung nagawa mo ngayon. Di ba? Para bang sinasabi, strike 2 ka na ha? Pero ang Diyos hindi po ganun. Pag humingi tayo ng patawad, pinatawad tayo ng ating Panginoon, wala na yun. Kanya nga ganun magmahal ang Diyos. Di po ba? Di katulad natin na ang hirap-hirap para sa atin. Kaya nga ang tunay ng pananampalataya, di lamang makikita sa salita, kundi sa gawa. Sa kababaang loob, sa pag-amin sa kasalanan, at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga, tanungin po natin yung sarili natin. Alam niyo, magandang tanong po ito. Sino ba tayo sa kwento? Ayan. Sino tayo sa kwento na ibinahagi ngayon sa Ebanghelyo? Sino tayo sa kwento? Tayo ba yung tayo ba yung katulad ng Pariseyo na akala laging tama? O kaya naman yung babaeng handang humarap kay Jesus kahit tinutulista siya ng marami. Kaya ang paanyaya, sana lagi tayong bukas. Diba? Bukas sa ating Panginoon. Ay, napakaganda po nung sinabi ni Jesus sa bandang huli ng Ebanghelyo. Pinatatawad ka na, humayo ka na, huwag ka nang magkasala. Amen. Diba ganyan naman palagi ang sinasabi sa atin kapag nag-ukumpisal tayo? Pinatatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, napawi na po yung kasalanan niyo. Ganoon din ang ating Panginoon. Sana gaya ng babae, madama rin natin ang totoong pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya patuloy pa rin po tayong manalangin. Sana nga po, patuloy tayong kasihan ng ating Panginoon. Sana patuloy din tayo magkaroon ng kababaang loob nang sa gayon makita sa atin ang tunay na pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Amen.